parang nakikinikita niya na talagang may milagro. Diba? Himala lang ang nasabi niya, pero milagro talaga. At ginamit pa nga niya yung termino nung sabi niya, dekada 70, ayos na ang buto-buto. Ano bang ibig sabihin nito, Jen? Naku po. Ibig sabihin, nag-express siya ng consternation, ng disappointment. Pero nandun kayo eh. Aha. Diba? Ba't di nyo ilaban? Para sa buong bansa ito, bakit magkakasya na lang kayo na hindi kayo boboto? Ganun ba? Hanggang doon lang ba ang kaya nyong ilaban kung pag-uusapan ay pinilipit na budget? Ganun ang pagkakaano nito eh. Pagkaka-describe niya eh. Parang hindi yung tunay na budget ang talagang naiporma sa mga huling pangyayari. Eh mukhang gano'n nga ang nangyari ko. Kasi kung titignan natin, mukhang talaga marami po ang umahal ng bakit nga? Ano bang para saan ba tayo, di ba? Labing pitong senador, 10 ang hindi pumirma, 7 ang pumirma. O sige, nandun na tayo, pumirma yung 7. O paano yung 10? Hanggang doon lang ba kayo? Ang sasabihin nila, hindi kami pipirma. Pag hindi kayo pipirma, ganun din naman ang resulta nito eh. Hanggang saan ba ang kaya nyong gawin para sa Pilipino? Sapagkat budget ang pinag-uusapan. O sa panig ng ewan ko, 15 yata sila. Sa part ng Kamara ko. So 17 plus 15 pala ito. Sa part ng Kamara, Akala ko 12 lang ito kong. Hindi ba gano'n? 13 pero isang hindi pumirma. Sa panig ng Kamara, yung 12 pumirma. Opo. So sa panig ng Senado, sa 17 sila eh. 7 pumira, 10 hindi pumirma. Ngayon tanong natin, hanggang doon lang ba kaya natin gawin kung pag-uusapan eh, protectionan natin yung pagkakalatag ng isang tunay na budget natatapat talaga at itatalaga para sa kaukulang interes ng bawat isang Pilipino. Ba't sasabihin mo himala? Ba't sasabihin mo ayos ng buto-buto? Eh basta kahimala sana kung umalma yung 10, di ba? Lahat sila dapat. Kasi kung walang himala, kung hindi kayo umalma, kung umalma yung 10. Bakit mo papayagang magkaroon ng himala? Bakit ka mag-isip na kailangan pang magkaroon ng milagro? Nandun naman kayo 10 eh. Ba't di nyo ilaban? Sabi ko nga, kung halimbawa ako'y nandun na dyan. Alam mo naman ako, kahit mag-isa na lang ako makikipag-away ako talaga dyan. Kung kinakailangan, bakit di ka tumawag ng press con kung ayaw kang pakinggan? Humihingi ng report, tayo ibigyan. Humihingi ng kopya ng CCTV. Ang sabi, maging transparent tayo sa bawat isa. Nakiusap na kinakailangan, pati vice chairman kinakailangan bigyan ng ganito. Bakit hindi? Ba't di kayo makipaglaban? Kung kailan wala ng oras, saka biglang... Tsaka sila tatayo. At saka ngayon, magsusumamo na dagdagan nyo ang aking boses. Ano pang gagawin nga? Kaya kalimbawa, ang Pangulo, ang tanging magagawa na lang ay magpasya siya na magkaroon, orderin ang isang special session para maitama itong lahat ng ito. Para yung himala mawala. Para yung VIP mawala. Para yung ayos ang buto-buto ay mabaligtad natin. Bakit gagamitin mo yung salitang ayos ng buto-buto kung wala ka nakikita? Ano ang epekto ko? Halimbawa, hindi na remedyohan ito at nag-January 1. Yun na nga. Nawala yung PhilHealth. Yun na mismo yung budget. Yun na mismo yung budget. Nasan nga yan? Hanapin. Ang buong akala ko, kailangan natin ibalik nga eh. Ang daming dapat ibalik. So, itong mga tinanggal, ibabalik. Yung binawasan, ibalik doon sa dating forma. Kasi, mali naman talaga eh. Bakit bibigyan mo ng 1.1 trillion ang DPWH? Samantalang hindi mo pa nalalaman kung saan napunta yung flood control. Samantalang kung ito sa 2 taon nakalipas, 50% lang pala utilization rate ng DPWH. Kalahati pala ng pondo nito, hindi pala ginagastos ko. Pagkatapos pag-usapan natin, bakit sa katapos-tapusan 2 taon na lang ang nag-uusap tungkol sa pinaka-final na forma ng budget? Ano yung ginawa naming 4 na buwan? Formalidad lang? Formalidad lang? Nagpagod kami, kung minsan inaabot kami ng madaling araw. May nakipag-diba. Naalala ko ito si Kong Wilbert, nakipaggagawan pa ng mikropono, di ba? Hindi ba kasi inahabol niya, hindi ba sinabi natin, pinahabol niya yung sa PhilHealth niya eh. Ito nga yun eh. Kasi pinangakuhan siya na siya yung huling magsasalita sa minority. Nung tumayo si Paul Dasa, sabi niya,
Considering that there is no more member of the minority who wish to interpret, bakit inagaw niya yung ano? Opo, yung mikropono. Inasabi ninyo kung magsasalita ka niya, di ba? Inetix pa yung tao eh. Oo. O kaya siguro nakapagpagawa ng maraming billboard. Ayun. At ngayon nga, isinasama na ako sa kanyang billboard. Ayun, oo. Ayan. Nako. Pero again, inuulit natin, para ito po ay ma-resolve, dapat siguro, baka naman nakikinig po ngayon ng Malacanang, Pangulong Bongbong. So para po sa inyo, yun ang Ako, pinakamabuting suggestion ko, sana may nakikinig naman. Halimbawa, si Executive Secretary Lucas Bersamin, nakikinig. Kaya naman gawin eh. Opo. Kung nakikinig po kayo, Mr. Executive Secretary, ay mabanggit nyo lang po sa ating Pangulo na kailangan naman po nating itama talaga. Lalo na po yung kabawasan na nawala at naghihimala na nga po yung yung pong tumayo sa Senado. Alam naman po rin yung kapatid po ng Pangulo yung tumayo, gawan po natin ang paraan. Meron pa pong paraan. Magtabag po tayo ng isang special session, maiwasto po natin bago po nyo pirmahan sa December 30. Pero ang nangyayari ata ngayon kung parang ang Office of the Executive Secretary nagpupuyat eh. Kaya nung pinakita natin yung mga larawan kayo na mukhang ang Pangulong Bongbong at saka ang Office of the Executive Secretary, parang sila ang gumagawa ngayon ng trabaho ng Kongreso po. Pero limitado lang trabaho nila. Kailangan naman siya tulungan kasi nga kung ibibito niya yung mga items na dapat na ibito. Halimbawa yung kakasobrahan doon, ibibito niya talaga yun. So hinihimay nila ngayon ang dapat ibito at bibigyan ng mga legal justification bakit binito. Wala naman akong problema doon. Ang problema ko yung pagbabalik nung inalis. Sapagkat hindi na nila magagawa yun. Hindi nila sakop yun. Yung pagbibito, sakop nila. Pero yung ibabalik mo yung nawala, hindi nila magagawa unless and until they call a special session. Ayun. Yun lang ang remedyo. Yun lang remedyo para bumalik yung BICAM. Pero sana, wag naman yung 2 taon na lang mag-uusap naman. Ang pinakasentido rito, ibalik po ninyo, lalo na po yung PhilHealth. Bagay, ang alam naman nila ko kapag ganyan, talagang puyatan niya. Kung kinakailangan nila magpuyat ng sa loob ng 24 oras, baka pwede nilang gawin kung di ba ng Kongreso. Pwede naman Pwede. yun. Yun na lang ang pinag-uusapan. Ibalik mo lamang yung sa PhilHealth. Okay. Pagkatapos tanggalin mo na yung akap, utang na loob. Kasi gagamitin lang yan sa eleksyon. Hindi sustainable yan dyan. Alam mo naman, kaya nga 2025 yan, alam nila election year eh. Wala tingma magkano ngayon ang ibibigay sa, bakit kami ang magbibigay ng akap? Opisina ng congressman, opisina ng senador, bakit kami na po ang namimigay? Akala ko ba, gagamitin po natin ang ahensya ng gobyerno, DSWD halimbawa, kung pag-uusapan po ay yung pamimigay ng ayuda, o yung pong MAIP, DOH, yun pong tupad, Department of yun naman pong sa mga scholarship, nandyan po yung CHED. Di ba? Yung mga Unifast na yan. Bakit po ang nangyayari ngayon, opisina na po ng congressman, sama-sama sila sa isang lugar, ayun po, tinatarget nila yung ating mga mamayan na kapos ang kita. Sino po ba ang magdidetermine kung sino kapos ang kita? Exactly. Kasi next year. Hello, 2005. So, pwedeng gamitin na naman nila. Baka malita You naman. go. Nakala nila, pera nila yung Goodbye, binibigay. 2000. Kaya dapat wala nang ganito eh. Love you, Bob. Kung ano hindi dapat ilagay, yun ang nilagay. Wala po sa NEP yan eh. Hindi namin binanggit yan. Wala rin sa item nung dinidiscuss yung DSWD ng Senado. Nung dinidiscuss din sa panig namin, wala rin. Nung mag-BICAM, biglang nagkaroon ng akap at inalis naman yung PhilHealth. Dahil 2 tao na lang ang nag-usap. Bakit po yung ginawa naming lahat, pinagsakitan ng halos 4 na buwan na para bang nagsipag... ano ba yung pinagagawa namin doon? Tinunaw lang. Formalidad lang ba yun na nagpagod lang kami ng ganun-ganun? Pagkas 2 tao lang ang pagkas babalik ta rin lahat ang pinag-usapan. Ito yung gusto kong magkaroon ng ng resolution eh. Anyway, doon sa ating mga kababayan, tignan natin kung kasi bukas Huwebes ay December 26. Hindi naman daw po holiday pala yung 26, ano ko? Hindi. Regular. So,
teka lang, nasa abroad na ata yung mga ibang congressman kasama niya. Pwede namang pwede na, basta i-open lang yun. Pwede Opo. namang makipag-zoom. Nasa tuntunin naman namin ng Zoom. Tatanggap na Kahit nga pala nasaan ngayon ng sila. Zoom. Ano? Basta magkaroon lang ng special session. Special Pwede session. namang mangyari. Opo. Para sa ganun, ibalik yung dapat ibalik. Kasi hindi mo ibabalik kung naka-adjourn ng Congress. Oo. Kaya nga sinasabi ko, i-open mo lang by way of special session para maibalik. Pagkatapos maibalik, edi itama lang natin at kung magkakapirmahan ng December 30, walang problema. Oo. Ayun, ang pinakamabuting marisolba itong bagay na ito. Bago tayo magtapos, Kong, ito po, nasingil ko na ulit ito. Mukhang pasensya na kayo kung kinakailangan nyo talaga bumati sa ating mga kababayan. Opo, oo. Happy viewing po sa Lumboy at Suratos family sa Balo.